Ito ang dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Tila masyadong nagmamadali si David sa pag-angkin ng kayamanan ng mga kabalyero dahil tila atat na atat siyang asikasuhin ang mga ito. Ngunit hindi pabor si Ramon sa mga ito dahil ayon pa kay Ramon ay dapat unahin at tutukan muna ni David ang kanilang negosyo, at dito ay parang di nagustuhan ni David ang sinabi ni Ramon sa kanya. At dumako naman tayo kanila Angkong at ang mga Red Phoenix. Dito nga ay may dumating na bisita itong si Angkong at tila di rin makakapagkatiwalaan ang taong ito, at dito nga ay lumapit si Lucio kanila Angkong at Mr. Woon, pero tila may tabas ang dila nitong si Mr. Woon dahil bigla na lang niyang tinanong si Angkong kung sino ang lumapit at parang wala daw silbi itong si Lucio, ngunit hindi naman magpapatalo itong si Lucio at binawian itong si Mr. Woon at sabay sabing, "Ako may silbi, ako rito, ikaw kaya may silbi." At dahil sa sinabi ni Lucio ay napikon itong si Mr. Woon at bumunot ng baril. At dito naman tayo kanila Tanggol, dito nga ay pinuntahan nila ang hideout ni Pakundo at napatanong itong si Divina kung kaninong lugar ito at sumagot din si Tanggol na kay Don Pakundo ito. At dahil nga wala na ang pamilyang Kabalyero ay sinabi ni Divina na pwede si Tanggol na ang bagong hari ng Quiapo ngayon dahil nga kompleto sa kagamitan at mga baril itong naiwan ni Don Pakundo. At dito nga ay may sinabi itong si Tanggol kay Divina na may gusto silang papasuking negosyo pero hindi nagustuhan ni Amanda ang pagsabi ni Tanggol kay Divina dahil daw mas dumami pa ang magdedesisyon sa kanilang mga diskarte. Pinuntahan na nila ang sekretong laboratorio ng droga ni Don Pakundo, at napabilib ni Don Pakundo itong si Divina dahil sa dinami-daming lugar na pagtatayuan ay sa bundok pa. Dito nga ay napag-usapan na nila ang porsyento na kanilang matatanggap sa negosyong ito, at nagsabi itong si Divina na 50-50 ang hatian ngunit tila di sumang-ayon si Amanda dito at sabi niya masyadong malaki daw ang 50%. At dito na nga nagsimula ang gulo ng grupo dahil nakapagsalita itong si Tanggol ng hindi maganda tungkol kay Amanda dahil sabi ni Tanggol na baka daw si Amanda pa ang tatraidor sa kanila gaya ng pagtraidor niya sa dating niyang amo, at dahil sa sinabi ni Tanggol ay hindi nakapagpigil itong si Primo na suntukin itong si Tanggol hanggang umabot sa nagkatutukan na itong ng kanilang mga baril. Ay dito naman tayo sa bahay nila Rigor. At dito nga nagkakagulo na itong si Rigor ang Lena at dahil nga sa mga sinabi ni Rigor kay Lena ay nagalit ito at bigla niya nalang sinugod itong si Marites ngunit gumanti naman si Marites ng sampal at sabay sabing sa mga ng Diyos at sa mata ng mga tao si Marites pa din ang asawa ni Rigor. Ngunit di peren natin itong si Lena at pinagpipilitan peren niya na si Marites ang dapat lumayas ngunit si Rigor na ang nagsabing umalis na si Lena sa pamamahay niya at tila walang nagawa itong si Lena dahil nag-alsabalutan ito. Ano kaya ang kahihinatnan ni Lena sa pag-alis niya? Ano kaya ang gagawin nito pagkatapos sa mga sinabi at ginawa ni Rigor sa kanya? Magkawatak-watak na nga ba ang grupo nila Tanggol at sila Amanda? Yan ang dapat nating abangan sa mas lalong uminit na mga eksena dito sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.